So, ito pa ang sistema, mga kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, nataranta ang mga hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi nila mako-cover up dito kung ito ay totoo. 7 hours after the death nitong taong ito, tsaka na lang daw nila, di o mano, ni-report sa authority. Kasi hindi nila pwedeng pagtakpan. May mga tumangka na ibalik ka agad ang bangkay sa Pilipinas. But you cannot do it in America. Kasi dadaan ka sa proseso. Kapag suspicious ang kamatayan ng isang tao, kasi hodang ikaw ay powerful na personality, kasi hodang ikaw ay powerful artista o whatsoever, hindi ka makakalusot. Paano ngayon ninyo pagtatakpan na may kasama kayong nategi dito sa Amerika pa nategi sa Los Angeles and sa Beverly Hills? Social ang kinamatayan. At least, namatay ka sa Beverly Hills. Saan ka namatay? Ay, hindi ka na pa nakakasagot. Saan namatay yung friend mo? Doon sa Beverly Hills. Kung ito ay allegedly 7 hours na report, ang kanyang kamatayan, may mga titignan na anggulo ang authority. Pwedeng nag-obstruction of justice, tampering, pagtatakpan mo, baka gusto nilang sabihin inatake sa puso. For sure, baka yun kung sa Pilipinas kasi pwede nilang palabasin na inatake sa puso o na ganito na ganyan kasi nababayaran lahat ng kapulisan. Pero dito sa Amerika, mga palangga, hindi mo pwedeng harangan o hindi mo pwedeng i-cover up yung pagkamatay ng isang tao kasi mananagot ka. Kaya I hope managot si Lisa Tanas dito dahil kasama niya ito. Mga boss, mabilisan lang itong balita na to, no? Ayon sa reliable source, online news sources, hindi nyo talaga makikita si BBM sa Pilipinas at si Lisa Marcos, si Romualdez at saka si Jesus Escudero dahil naka-on hold sila ngayon sa Amerika dahil may kinasangkutan silang kaso, no, na may namatay na isang tagapagmana ng Rustans na si Paulo Tantoco, no? At ito babasahin po natin, online news sources, the arrest of Tatay Digong is a tactic to cover up the story behind the death of Rustans here, Paulo Tantoco, where Marcos Jr., Lisa Marcos, Senate President Escudero, and House Speaker Romualdez were presented during the death at the U.S. hotel they all resided. Report from the U.S. said that the cause of the death is illegal drug overdose. Ayun, dahil sa sobrang kasiyahan nila, at itong si Paulo Tantoco, hindi po ito nagda-drugs mga boss. Ngunit, in-injectionan po nila ito ng droga. At ayun, dahil hindi sanay mag-droga, na-overdose yung tao. So, hindi nyo po makikita talaga ang presidente na magsalita dyan sa Pilipinas dahil naka-on hold sila dito sa sangkot sila sa pagkamatay nitong isang Paulo Tantoco na tagapagmana ng Rustans, mga boss. So, kaya naman pala, talaga, itong pag-aresto kay Tatay Digong is madali yan din para mapagtakpan, no? Itong kababuyan na ginawa nila sa Amerika, mga boss. At i-search nyo po yan, yung pangalan ni Paulo Tantoco, no? I-search nyo po yan para malaman ninyo ang buong detalye niyan. At sana, wag na kayo makabalik ng Pilipinas. According to my U.S.-based bubwit, the drug-related death of a scion of a filthy rich clan was not by accidental drug overdose, but by murder committed by his friends who forcibly injected him with crack cocaine when he refused to jam with them in their snorting session. When all of them were already stoned, they failed to notice that the friend they injected crack cocaine with was already dead. This accounted for the hour delay in the reporting of the incident to U.S. authorities. So, og gapuyo mo sa Los Angeles, kibaw mo asa ni dapita, no? So, this is Beverly Hills. I'm in Beverly Hills right now. Kibaw mo nga nung nagkagidlay, nagkagubot-gubot na karon ng mga Marcoses. Kaya nahitabo man gud ni Lisa, karon wala siya gipalupad, wala siya gipapauli sa Pilipinas. Kay ang building nga ako nakita karon, I'm not going to show it, but it is where Lisa Marcos o katong tag-iya sa Rustans stay dito sa Los Angeles, sa Beverly Hills. So ang nahitabo man gud ani god kay si Lisa o kining lalaki nga tag-iya sa kanang di na ko i-mention nga tag-iya sa Rustans na overdose man gud, di man gud ni siya tigamit og drugas,
Nya karon na overdose sa drugas. Ang foul play man ko nang ninihitabo kay gireport nila 7 hours na later. Nganong kinanglan man sila maghuwat 7 hours later before nila gireport nga namatay na dito ng gahi na. So mo to pag uli na nila karon, ginbisigahan sila, di man niya matubag. Kinanglan man sila itas og kanang if they were under the influence of drugs. Mo na karon nagka-guideline na sila. So sa baniog yun na diri karon sa Tibok, Los Angeles, especially sa kanang Filipino community here in the Beverly Hills area. I just live a couple of blocks away from where it happened. So naabaniog gud siya. So muna karon gaba na ninyo mga Marcoses, mga putang ina kamo. Ha? Dili mo mga uli. Tungod kay imo puros mo mga adik. Shabu pa more. Drogas pa more. Mao na mga injectables pa more. Gaba na ninyo mga putang ina mo. Nga karon so slipper gyud kay ko kay di gyud siya kauli. Detained guys. Detained si Lisa Marcos. Ha? Drug users, mga gago. Kaya nga nangyayari ito, may breaking news tayo. According to our source, napapasok lang. Attorney Glenn, na si Lisa Marcos ay na-hold dito sa Los Angeles na iniimbestigahan ng polis dahil nga sa dun sa allegedly na namatay na kasama nila sa entourage na allegedly ay illegal na droga ang dahilan. So, Karma sa kanya. Ate Claire, karma sa kanya. Pinahuli niya si Digong. Siya nahuli din sa LA. Investigation daw ngayon, mga palangga, ayon sa ating reliable source. Under investigation si Lisa Marcos. Kaya ito, kasi nangyari ito, brother, ito kay PRRD, nirelease lang to kanina, di ba? Yung PRD, nasa kayo na sa... Ito, 7, Learjet. ito, March Kasama 7 si pa ES. nangyari yung may namatay dito na di umano sangkot dito sa drugs, sa overdose. So ngayon, siguro ginawa nila itong paraan para nga mapagpan itong pangyayari dito sa LA. Pero lalabas at lalabas ang katotohanan. Makakalabos si Lisa Canas. Holy bananas! Have you guys heard that Boom Boom's wife is being held in an embassy in Los Angeles of a suspected murder investigation or unknown death? Whoa, I just heard about it just recently. Oh my God, can you believe that? Has the news been telling you anything about it? I don't think so. So yan po, yung pinapakalat na fake news ng grupo nila Maharluka at ng mga DDEBs. Sana po meron po talagang gawing action dito ang ating First Lady dahil masyado na pong lumalala ang mga ginagawa po nilang paninira sa ating First Lady na ultimo isang taong namatay ay ibibintang sa ating First Lady. So ito po yung mga balita patungkol po sa clarification ng issue na ito. Nandyan po sa gilid dyan, ito pong katibayan na si First Lady po ay March 11 nandito na po sa ating bansa. Nagbigay pa siya ng tulong dyan sa Girl Scout. Girl Scout yata yan. Diba? March 11. So ibig sabihin, March 11 nandito na si First Lady. Pinabula na ng Malacanang ang bali-balitang i-detain ng mga otoridad sa Amerika si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon yan sa Palace Press Officer Undersecretary na si Claire Castro. Dumating daw noong Lunes ng umaga si First Lady mula Amerika. Galing siya sa isang working visit para dumalo sa Meeting of the Minds at Manila International Film Festival. Nasa Miami sa Florida at Los Angeles sa California ang First Lady mula March 5 to 8. Hanapin niyo, sir? Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here sa Philippines ng inciting to sedition, cyber libel. Bahala siya sa buhay niya. What's your message, sir? Ay, kung tumigil siya, hindi siya nakakasiguro. Akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Director, bukod kayo target na po, baka may babala kayo sa ibang vloggers na Yes, yung mga vloggers natin ay naku, wag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang no? Wag niyong gawing katuwaan yung ating social media na
gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin mo ang ating social media, ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Sana nga po ay bilis-bilisan ng ating NBI ang paghuli dito sa fake news peddler na si Maharlika. At sana din ay umpisahan na nila ang pagre-report dito sa mga social media account nito. Isumbong na nila sa YouTube para po hindi na ito makapag-ere dito sa Pilipinas. At ang mauto niya na lamang ay ang mga utu-utong mga OFW na naniniwala pa rin sa kanyang kagagahan. Diba? Sana yun ang unahin ng NBI. Pwede naman yun yung mga video ni Maharlika hindi na magiging accessible dito sa Pilipinas. Pwede yang idaan sa YouTube at sa Facebook, sa TikTok, sa lahat ng mga social media account para po mabawasan ang mga fake news peddler. Nakita ko rin kanina, ultimo pati isang puti, nakikisali sa issue natin dito sa ating bansa. Tukmol na tukmol yung puti na yon. Makikita nyo po ngayon dito ang wrap-up video ng biyahe ni First Lady doon po sa Amerika. At makikita natin dito na kasama pa niya si Senator Chis Escudero. Di ba? Kasi kung totoo yan alam nyo sa totoo lang, alam nyo, ang naniniwala lang naman dyan, yung mga DDFs. Nakita ko to ng mga kahapon ko yata ito nakita tong issue na ito. Alam ko hindi naman totoo to. Sabi ko, hindi ito totoo. Malabong mangyari to. Tapos, sinakyan na ng sinakyan ng mga DDFs, naniwala, yung mga vlogger-vloggeran, mga nagsulputang mga FB page. So, sinyer nila ng sinyer, in-upload nila sa kanilang mga sariling Facebook page at naniwala sila kay Maharlika at dito sa mga fake news peddler na ito na totoong si First Lady ay na-hold sa Amerika. Actually, nung i-search ko yung tanto ko kung ano nangyari sa kanya, ito po pala may sakit. At ito po ay batang-bata pa pero hindi po dahil sa kung ano mga sinasabing itinuturo sa ating First Lady. So ngayon, yung pamilya tanggap yung nangyari dahil nga ito may karamdaman. Pero itong mga DDFs parang sila pa ang kamag-anak at hindi nila matanggap ang nangyari doon sa may-ari ng Rustan. Ito po yung wrap-up video ng biyahe ni First Lady. Makikita nyo kung gaano po sila kasaya. So, panoorin nyo lang po at salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Lubos din po ang aming pasasalamat sa ating butihing unang ginang, First Lady Luis Araneta Marcos, sa kanyang patuloy suporta sa film and creative industry. Dahil sa kanyang patnubay, patuloy nating naipagmamalaki ang talento at kultura ng Pilipino. Ang kaganapan pong ito ay bahagi ng inisyatiba ng ating administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang kilalanin ang pagsisikap, sakripisyo at mahalagang papel ng ating overseas Filipinos Ito ay isang paraan ng pagbibigay pugay at pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pangulo, mabuhay ang unang ginang, mabuhay ang bagong Pilipinas.